Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Bulacan, may isang simpleng pamilya na namumuhay ng tahimik at marangal. Hindi man sila mayaman, puno naman ng pagmamahalan ng kanilang tahanan. Ang haligi ng kanilang tahanan ay si Mang Pedring, 50 taong gulang. Isa siyang hardinero sa malaking mansyon ng pamilyang Villanueva. Isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang bayan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, dala ang kanyang lumang sombrero at kalawanging kagamitan sa paghahalaman. Maaga siyang umalis upang magtrabaho. Hindi kalakihan ang kanyang kinikita, ngunit ginagawa niya ang lahat upang mabigyan ng disenteng buhay ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa naman na si Nanay Lorna, kapag may pagkakataon, nagiging street sweeper ito sa kanilang bayan. Kahit tirik ang araw o malakas ang ulan, hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, walang mahirap na trabaho kumpara ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Meron silang 2 anak. Ang panganay ay si Marco, 18 taong gulang. Matalino, masipag, at dating honor student sa kanilang paaralan. Ang bunso naman ay si Talia, 14 na taong gulang. Mabait itong bata at pangarap na balang araw ay maging guro. Tuwing gabi, kahit simpleng ulam lamang ang nakahain sa kanilang mesa, masaya silang nagsasalo-salo. Balang araw mga anak, makakapagtapos din kayo, madalas sabihin ni Mang Pedring. Opo, Itay. Mag-aaral po ako ng mabuti. Sagot ni Talia. At si Marco naman ay nakangiti lamang habang iniisip ang kanyang pangarap na makapagkolehiyo. Ngunit hindi alam ng pamilya na unti-unti nang lumalapit ang pagsubok na magpapabago sa kanilang buhay. Nang makatapos si Marco ng senior high school, napuno ng saya ang kanilang bahay. Nay, Tay, pagkukolehiyo na po ako. Masayang sabi niya, hawak ang kanyang certificate. Ngunit kapalit ng kanyang tuwa ay ang bigat na naramdaman ng kanyang mga magulang. Alam nilang hindi sapat ang kanilang kinikita. Maraming gabi na hindi makatulog si Mang Pedring at Nanay Lorna habang pinag-uusapan kung papaano nilang mababayaran ang magiging matrikula ng kanilang anak. Isang gabi, habang natutulog ang magkapatid, tahimik na umiiyak si Nanay Lorna. Anong gagawin natin, Pedring? Mahinang tanong niya. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi ko pa alam, Lorna. Kahit magdoble pa ako ng trabaho kukulangin pa rin talaga. Makalipas ang ilang linggo, napilitan silang sabihin ang mabigat na katotohanan kay Marco. Anak? Nanginginig na panimula ni Mang Pedring. Napangiti si Marco. Bakit po, Tay? Pasensya na anak ha. Hindi muna namin kayang pag-aralin ka sa kolehiyo. Parang tumigil ang mundo ng binata. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kahit 1 taon lang, anak. Paliwanag ni Nanay Lorna. Mag-iipon muna kami. Tahimik lamang si Marco. Maya-maya ay tumango siya. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang isang sakit na hindi kaagad nakita ng kanyang mga magulang. Sakit ng pagkadismaya, sakit ng pagkabigo, at sakit ng pakiramdam na siya ay maiiwan ng panahon. Habang lumilipas ang mga buwan, nakikita niyang isa-isang nagpo-post sa social media ang kanyang mga dating kaklase. May mga naka-uniform na sa college, may mga bagong kaibigan, may mga bagong pangarap na tinutupad. Samantalang siya, nananatili sa kanilang maliit na bahay. Walang eskwelahang pinapasukan, walang direksyong tinatahak, at doon nagsimulang sumibol ang hinanakit sa kanyang puso. Hinanakit na hindi niya alam may magiging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. At ang mas masakit,
Hindi niya alam na may isang tao na handang isakripisyo ang lahat para sa kanya, maging ang sariling kalayaan. Lumipas ang 1 taon. Mabilis man para sa ibang panahon, ngunit para kay Marco, bawat araw ay tila napakabagal. Noong una, ay pilit niyang inunawa ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Alam niyang ginagawa ni Mang Pedring at Nanay Lorna ang lahat upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting napalitan ng sama ng loob ang kanyang pag-unawa. Mas lalo itong lumalim nang makita niyang nagkokolehiyo na ang kanyang mga dating kaklase. Tuwing umaga, nakikita niya ang ilan sa kanila na nakasuot ng uniforme. May dalang mga libro at masayang nagkikwentuhan patungkol sa kanilang mga signatura. Samantalang siya ay nananatili sa bahay. Paminsan-minsan ay tumutulong kay Mang Pedring sa paghardin. Ngunit hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang sarili sa iba. Isang araw, habang nakaupo siya sa waiting shed ng baryo, may ilang dati niyang kaklase ang napadaan. "Hoy Marco, hindi ka ba rin ba nag-aaral?" Tanong ng isa. Napilitan siyang umiti. "Hindi pa eh." Nagkatinginan ng mga ito. "Ay sayang naman, ang talino mo pa naman noon." Bagaman hindi masama ang kanilang intensyon, tumimo iyon sa puso ni Marco. Pagkaalis ng mga ito, tahimik siyang naupo. Pakaramdam niya ay napag-iwanan na siya. Pakaramdam niya ay wala nang saysay ang kanyang mga pangarap. Pagdating niya sa bahay ng gabing iyon, hindi niya napigilan ang kanyang galit. "Tay, Nay, hanggang kailan po ba ako maghihintay?" Tanong niya. Nagulat si Mang Pedring at Nanay Lorna. "Anak, pasensya ka na. Nag-iipon pa kami." "1 taon na po ang lumipas. Ang sabi niyo po 1 taon lang po akong hihinto. Bakit pasukan na hindi pa rin po ako nag-aaral?" Tahimik ang buong bahay. Kahit si Talia ay natikilan. Marco, anak. Mainang sabi ng kanyang ina. "Huwag niyong sabihin sa akin na maghihintay ulit ako." Tumayo siya at lumabas ng bahay. Habang nakatanaw si Mang Pedring sa kanyang anak, baka sa kanyang mukha ang matinding lungkot. Alam niyang nasaktan si Marco, ngunit mas masakit para sa kanya ang katotohanang wala siyang magawa. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magbago ang kilos ng binata. Mas madalas na itong umuwi ng gabi. Minsan ay madaling araw na. Minsan naman ay hindi na talaga umuwi. Doon niya nakilala sina June, Cardo at Bebot, ang mga kabataang kilala sa baryo bilang mga pasaway. Noong una ay simpleng tambay lamang, hanggang sa natuto siyang magyosi, pagkatapos ay natuto ring uminom. Kalaunan ay natutong magsugal. Paulit-ulit siyang pinapayuhan ni Mang Pedring. "Anak, hindi tama ang mga kasama mo." Ngunit hindi na nakikinig pa si Marco. "Bakit? May magagawa ba kayo?" Sagot niya minsan. Parang sinaksak ang puso ng ama sa narinig, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tahimik niyang ipinagdasal ang kanyang anak gabi-gabi. Habang lumalalim ang impluwensya ng mga kaibigan nito, lalo namang nawawala ang dating mabait na Marco. Natutunan nitong magsinungaling, natutunan nitong manloko, at kalaunan ay natutunang magnakaw. Noong una ay maliit lamang, kaunting pera, mga bagay na madaling may tago. Ngunit habang tumatagal, lumalaki ang kanyang mga ginagawang kasalanan. Pagsapit ng kanyang 20 kaarawan, ibang tao na siya. Halos hindi na siya makilala ng kanyang pamilya. Madalas nang umiiyak si Nanay Lorna kapag natutulog ang lahat. Samantalang si Talia naman ay palihim na nagdarasal. "Sana bumalik na ang dating Kuya Marco ko." Ngunit tila lalong lumalayo ang binata. Isang gabi, habang nakatambay sila ng kanyang mga kaibigan sa isang abandonadong bodega, may inilatag na plano si June. Plano na magbibigay sa kanila ng malaking pera. Ngunit may kasama itong napakalaking panganib. "Kapag nagtagumpay tayo rito," sabi ni June,
Hindi na tayo maghihirap pa. Nagkatinginan ng grupo. Naramdaman ni Marco ang kaba, ngunit nanaig ang kanyang desperasyon. Hindi niya alam na ang desisyong gagawin niya sa gabing iyon ang siyang tuluyang magpapabago sa buhay ng kanilang pamilya at magtutulak sa isang inosenteng ama na gawin ang pinakamasakit na sakripisyo. Sakripisyong hindi kailanman malilimutan ng kanyang anak. Mula nang mapunta si Marcos sa masamang barkada, lalo siyang napalayo sa kanyang pamilya. Hindi niya na napapansin ang pagod na mukha ni Mang Pedring tuwing uuwi ito mula sa trabaho. Hindi na rin niya nakikita ang mga paltos sa mga kamay ni Nanay Lorna matapos magwalis ng mga kalsada buong araw. Sa kanyang isip, iisa lamang ang umiikot na dahilan ng kanyang paghihirap. Ang kahirapan at ang paniniwalang kasalanan iyon ng kanyang mga magulang. Isang gabi, nagtipon sina Jun, Cardo, Bebot at Marco sa abandonadong bodega sa dulo ng baryo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at malamig na hangin ang maririnig. Doon muling inilatag ni Jun ang kanilang plano. May isang bodega ng mga mamahaling kagamitan sa kabilang bayan. Ayon kay Jun, madali lamang itong pasukin. At kapag naisagawa nila ang plano, malaking halaga ang kanilang makukuha. Sa totoo lang mga pre, noong unay natatakot din ako. Sabi ni Jun. Pero isipin nyo, ilang taon pa tayong magiging mahirap kung hindi tayo kikilos. Natahimik si Marco. Alam niyang mali. Alam niyang maaaring masira ang kanyang buhay. Ngunit nanaig ang kanyang galit sa kanyang sitwasyon. At sa huli, pumayag siya. Tumating ang gabing kanilang napagkasunduan. Madilim ang kalangitan. Walang buwan. Parang nakikiayon ng gabi sa masamang balak na kanilang gagawin. Tahimik silang pumasok sa likod ng bodega. Sa simula ay maayos naman ang lahat. Ngunit habang isinasakay nila ang ilang kagamitan, may biglang sumigaw. Hoy! Sino kayo? Isang gwardiya. Nagkagulo ang lahat. Nataranta ang grupo. Nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may nangyaring hindi inaasahan. Nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Marco at ng gwardiya. Sa kanilang pagtutulakan, bumagsak ang lalaki at malakas na tumama ang ulo nito sa semento. Biglang natahimik ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hindi siya makagalaw. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang gwardiya. Nang marinig niya ang papalapit na mga tao, mabilis siyang tumakas. Buong gabi siyang nanginginig. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang nagtungo sa kanyang silid. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nangyari. Kinabukasan, kumalat kaagad ang balita sa bayan. May nangyaring pagnanakaw. May sugat ang gwardiya at may hinahanap na mga suspect. Lalong natakot si Marco. Ilang araw siyang hindi mapakali. Hanggang sa dumating ang gabi, natuluyan siyang bumagsak sa harap ng kanyang ama. Tahimik silang nakaupo sa labas ng bahay. Wala nang ibang gising. Humagulgol si Marco. Tay, napatingin si Mang Pedring. Ngayon lamang niya muling nakita ang kanyang anak na umiiyak ng ganoon. Anong nangyari anak? Sa pagitan ng kanyang mga higpit, inamin ni Marco ang lahat. Ang barkada, ang pagnanakaw, at ang nangyari sa gwardiya. Parang gumuho ang mundo ni Mang Pedring habang nakikinig. Ngunit hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Sa halip, ay yumuko lamang siya at pumikit. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya. Pumasok ka sa loob, anak. Nagulat si Marco. Tay, pumasok ka na. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo. May sumuko sa mga otoridad at inaming siya ang responsable sa mga nangyaring pagnanakaw. Ngunit hindi iyon si Marco, kung hindi si Mang Pedring. Nang malaman ito ni Marco, para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Napatakbo siya sa himpilan. Tay, hindi. Ako po ang may kasalanan. Ngunit huli na ang lahat. Tahimik lamang nang umiti si Mang Pedring habang nakaposas.
At doon niya sinabi ang mga salitang habang buhay na dadalhin ni Marco sa kanyang puso. Anak, may pagkakataon ka pang magbago. Unti-unting tumulo ang luha ng binata. Hindi mo kailangang sirain ang buong buhay mo, anak. Alagaan mo ang nanay at kapatid mo. Tay, patawarin mo po ako. Ngunit ngumiti lamang si Mang Fedring. Ngiting puno ng pagmamahal. Ngiting handang akuin ng sakit para sa kanyang anak. Makalipas ang ilang linggo, nahatulan siya. 3 taon sa bilangguan. 3 taong pagkakahiwalay sa kanyang pamilya. 3 taong pagdurusa para sa kasalanang hindi naman niya ginawa. At habang papalayo ang sasakyan na magdadala sa kanya sa piitan, nakaluhod si Marco sa kalsada. Umiiyak, nanginginig. At ngayon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Ngunit hindi pa niya alam na ang sakripisyong iyon ang magiging simula ng kanyang pagbabago at ng isang lihim na 8 taon niyang itatago sa kanyang pamilya. Pagkaalis ni Mang Fedring patungo sa bilangguan, tila nawalan ng liwanag ang kanilang tahanan. Araw-araw ay tahimik na umiiyak si Nanay Lorna. Hindi niya matanggap kung paano nangyari ang lahat. Ang lalaking buong buhay na nagsumika para sa kanyang pamilya, ngayon ay nakakulong. At ang mas masakit pa, alam niyang may itinatagong katotohanan ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya na ito nagawang usisain. Samantala, si Talia ay lalo pang nagsumikap sa pag-aaral. Nangako siya sa kanyang sarili na balang araw ay tutuparin niya ang mga pangarap na hindi naabot ng kanilang pamilya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Marco. Mula nang akuin ng kanyang ama ang kasalanan, hindi na siya mapakali. Araw-araw siyang inuusig ng kanyang konsensya. Tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Mang Fedring habang nakaposas. Naririnig niya ang mga salitang iyon. Anak, may pagkakataon ko pang magbago. Paulit-ulit, gabi-gabi, hanggang sa isang madaling araw, tahimik na lamang siyang umalis ng bahay. Walang paalam, walang iniwang sulat, walang sinabihan. Bit-bit lamang ang ilang damit at ang mabigat na pagsisisi sa kanyang puso. Hindi alam ni Nanay Lorna at Talia kung saan siya nagtungo. Maraming araw nila siyang hinanap. Maraming linggo silang naghintay. Ngunit walang Marco na bumalik. Sa kabilang banda, nagsimula ang mahirap na paglalakbay ng binata sa Maynila. Sa una ay natulog siya sa mga terminal, minsan ay sa waiting shed, minsan sa kariton ng isang tindero. May mga araw na isang tinapay lamang ang kanyang pagkain. May mga pagkakataong halos mawala na siya ng pag-asa. Ngunit sa tuwing maiisip niya ang kanyang ama, muli siyang bumabangon. Isang araw, habang naghahanap siya ng trabaho, nakilala niya ang isang binatang halos kaedaran niya. Ito ay si Manuel. Isang mabuting tao na nagtatrabaho bilang helper sa isang maliit na opisina. Napansin ni Manuel ang kanyang kalagayan. Kaibigan, mukhang ilang araw ka nang walang maayos na pahinga. Ngumiti ng pilit si Marco. Medyo pare. Hindi nagtagal ay naging magkaibigan sila. Si Manuel ang unang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang kwento. Mula sa kanyang pagkakamali hanggang sa sakripisyong ginawa ni Mang Fedring. Tahimik na nakinig si Manuel at nang matapos si Marco, isang bagay lamang ang sinabi nito. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero kaya mong baguhin ang susunod na kabanata ng buhay mo pare. Ang mga salitang iyon ang naging simula ng kanyang bagong paglalakbay. Tinulungan siya ni Manuel na makahanap ng trabaho bilang utility staff sa isang maliit na kumpanya. Sa umaga ay nagtatrabaho siya at sa gabi naman ay nag-aaral. Hindi naging madali. Maraming beses siyang sumuko. Maraming gabing umiiyak siya sa pagod. Ngunit hindi siya tumigil. Unti-unti niyang natapos ang kanyang pag-aaral. Unti-unti ring gumanda ang kanyang buhay. At habang lumilipas ang panahon, lalo niyang gustong makabawi sa kanyang pamilya. Ngunit hindi pa siya handang umuwi
Pakaramdam niya ay hindi pa sapat ang kanyang nagagawa. Kaya gumawa siya ng isang lihim na plano. Sa tulong ni Manuel, nagsimula siyang magpadala ng mga grocery, pera, gamot at iba pang pangangailangan sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ipinapaalam kung sino ang nagpapadala. Si Manuel ang nagsisilbing tagapamagitan. Tuwing may darating na biyaya, nagugulat sina Nanay Lorna at Talia. Kanino kaya galing ito? Madalas nilang tanong. Ngunit walang nakakasagot. Pagkaraan ng 3 taon, nakalaya na rin si Mang Fedrin. Niyakap niya ang kanyang pamilya. Ngunit isang tao ang wala. Si Marco. At yon ang pinakamalaking sugat sa kanyang puso. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanyang anak. Hindi niya alam kung nasaan na ito. Sa kabila ng kanyang sakripisyo, wala pa rin siyang balita patungkol dito. Lumipas pa ang mga taon. Naging buwana ng mga biyayang dumarating. Pagkatapos ay naging kada kinsenas. At kalaunan ay halos lingguhan ng dumarating ang biyaya para sa pamilya. Dahil sa mga tulong na yon, nakapagpatuloy si Talia sa pag-aaral hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. At kalaunan ay naging isang ganap na guro sa kanilang probinsya. Hanggang sa lumipas ang 8 taon, marami nang nagbago sa maliit na baryong iyon. Mas matanda na si Mang Fedring at Nanay Lorna. Si Talia naman ay isa ng guro sa pampublikong paaralan ng kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang natanggap nila sa mga nakaraang taon, may isang bagay na hindi pa rin nila makuha, ang kasagutan. Sino nga ba ang lihim na taong tumutulong sa kanila? At higit sa lahat, nasaan na si Marco? Maraming gabi pa ring nakaupo si Mang Fedring sa lumang bangko sa harap ng kanilang bahay. Tahimik siyang nakatanaw sa kalsada. Umaasang balang araw ay makikita niyang muli ang kanyang anak. Sa umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman, may narinig siyang tunog ng sasakyan. Hindi iyon karaniwang tricycle o jeep. Isa iyong magandang kulay abong kotse. Dahan-dahan itong huminto sa harap ng kanilang bahay. Napatingin ang mga kapitbahay. Napatingin rin si Nanay Lorna at Talia. Walang nakakakilala kung sino ang sakay nito. Hanggang sa maya-maya ay unti-unting bumukas ang pinto. At isang binata ang pumaba mula roon. Patangkad, maayos ang damit, mukhang propesyonal, mukhang matagumpay sa buhay. Ilang segundo ang lumipas bago nanlaki ang mga mata ni Nanay Lorna. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Marco? Anak? Napatigil si Mang Fedrin. Parang tumigil ang kanyang paghinga. At nang marinig ng lalaki ang tinig ng kanyang ina, dahan-dahan itong napangiti. Kasabay nito ay ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nay, yun lamang ang kanyang nasabi. Tumakbo si Nanay Lorna at maigpit siyang niyakap. Kasunod ay si Talia na umiiyak. Maging ang mga kapitbahay ay hindi makapaniwala. Ang dating pasaway na binata ay tila ibang tao na ngayon. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang magharap sina Marco at Mang Fedrin. Pareho silang hindi makapagsalita. Parehong umiiyak hanggang sa lumuhod si Marco sa harap ng kanyang ama. Tay, patawad po. Natahimik ang buong paligid. Walang taon ko pong dinala ang kasalanan ko. Humagulgol na siya sa ngayon. Ikaw po ang nagdusa para sa akin. Ikaw po ang nakulong. At ikaw po ang nasaktan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muli niyang inamin ang lahat. Sa harap ng kanyang pamilya, sa harap ng kanyang mga kapitbahay, sa harap ng kanyang konsensya. Ngunit hindi nagalit si Mang Fedrin. Sa halip, ay lumuhod rin ito at niyakap ang kanyang anak. Napakahigpit, parang ayaw niya na itong mawalang muli. Wala na akong hingin pa, anak, kung hindi ang makita ka. Lalong lumakas ang kanilang iyakan. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang mga sorpresa. Maya-maya ay may isa pang sasakyang dumating. Mula rito ay bumaba si Manuel, ang matalik na kaibigan ni Marco. At doon na nabunyag ang isang lihim na 8 taon nang nakatago.
Si Marco pala ang nagpapadala ng mga grocery. Si Marco pala ang nagbibigay ng pera. Si Marco pala ang tumutulong upang makapagtapos si Talia. Lahat ng biyayang natatanggap nila sa loob ng maraming taon ay mula sa anak nila na akala nila ay nakalimot na sa kanila. Napaluha si Nanay Lorna. Napaupo si Talia habang umiiyak at maging ang mga kapitbahay ay hindi makapaniwala. Maya-maya ay nagsalita si Nanay Lorna. O siya, talina kayo sa loob at ako'y maghahanda ng makakain natin ngayong tanghalian. Masayang nagtawanan at nagyakapan ng buong pamilya. At maya-may pumasok na sila sa kanilang simpleng tahanan. Para bang bumalik ang dating saya ng kanilang pamilya noong sila'y mga bata pa. Walang galit, walang samaan ng loob. Puro pagmamahalan at punong-puno ng kasiyahan ang kanilang mga puso. Ipinangako ni Marcos sa kanyang mga magulang na ipapagawa niya ang kanilang dating bahay. Hindi na rin siya aalis ng matagal sa kanila. Palagi na nila siyang makakasama. At ipinangako rin niya na hindi na siya gagawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng kanyang mga magulang. Bawat isa ay punong-puno ng pasasalamat sa Diyos, sapagkat sino nga bang mag-aakala na ang dating nasirang pamilya ngayon ay buo na at mas matibay pa kesa noon. Itong lahat ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ang kwentong Inosente si Tatay ay nagtuturo na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay walang kapantay at walang hinihinging kapalit. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali ng isang anak, may mga magulang na handang magsakripisyo at magbigay ng pangalawang pagkakataon upang maituwid nito ang kanyang buhay. Ipinapakita rin ng kwento na ang kahirapan ay hindi hadlang upang maging mabuting tao. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dahilan upang sumuko, magrebelde o gumawa ng masama. Sa halip, dapat itong maging inspirasyon upang magsumikap at pagbutihin ang sarili. Higit sa lahat, itinuturo ng kwento na ang bawat pagkakamali ay maaaring may tama kung mayroong pagsisisi, pagbabago at determinasyong bumangong muli. Maaaring mawala ang tiwala ng ibang tao, ngunit sa pamamagitan ng mabubuting gawa at tamang landas at higit sa lahat ay pagtitiwala sa Diyos, posible pa ring mabawi ang respeto at magkaroon ng bagong simula. Palaging tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng pera o kayamanan, kung hindi sa mabuting puso, pagmamahal sa pamilya, at kakayahang magbago para sa ikabubuti ng sarili at ng kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.